Alam niyo mga boy, ang pagiging isang OFW, ito sa experience ko ha, masaya kami na malungkot. Masaya kami dahil may pera kami. Kahit papaano, mabibili namin yung gusto namin. Kahit papaano, may maiaabot kami sa mga anak namin kung ano man ang hilingin. Lahat nabibili ang bisyo, pero kahit papaano meron kaming naiaabot. Malungkot kami dahil sa bawat oras, taon, panahon na lumipas, hindi namin kasama yung anak namin. Yung lumalaki sila na wala kami sa tabi nila. Naiiyak ako, bakit ganun? Kasi alam nyo, yung anak ko, sa totoo lang, yung panganay ko, grade 6 pa lang yun mga boy. Nag-abroad na ako sa Qatar. Hanggang magkolehiyo siya, hanggang makatapos siya ng kolehiyo. Nagtatrabaho pa rin ako. Tapos yung bunso ko, isang taon ko pa lang mga boy iniwan yun. Sa totoo lang, isang taon ko pa lang iniwan yung bunso ko. Pero hindi ko siya kinalimutan. Hindi ko siya, kasi may mga na kinalimutan, nagpamilya na hindi ko siya kinalimutan, kundi nagsakripisyo lang ako na malayo sa kanila. Kasi alam ko yung buhay ko, as in, buhay ko, nung nasa Pinas ako, yung almusal mo, yung kakainin mo na lang, alam mo yun, naiiyak ako. Pag naalala ko talaga yung karanasan ko na buntis ako sa kanya, yung pagkagising sa umaga, gumagawa na ako ng basahan, nagugupit, tapos alam mo yun, tapos may benta para pambili ng pandesal, pambili ng ganun ang buhay ko nung nasa ako. Sanay ako sa hirap na kahit na maghirap ako, kahit na maging walang-wala ako, hindi ako natatakot kasi sanay ako sa hirap. Pero ngayon, mas pinapahalagahan ko na yung kinikita ko. Kasi alam ko na ang hirap. O, diba? Kasi meron tayong mga kababayan na hindi naiisip yung mga ganun eh. Pagkasweldo nila, hindi nila alam, nagkakandara pa na sila kung hindi nila magagastos. Bumibili sa ng mga hindi mahalagang bagay, gadget, na hindi naman kailangan. Yung iba pero may iba din na sinisinop nila yung sahod nila kasi alam nila kung paano maghirap. Sana lahat ng OFW ay ganun ang mindset. Yung alam mo yun, yung magiging inspirasyon nyo yung maging inspirasyon nyo yung nangyari sa inyo sa Pinas, kung bakit kayo nag-abroad, kung bakit nyo iniwan yung mga anak nyo, bakit kayo nagsakripisyo. Huwag nyo kalimutan yung mga pangako na yun, sa totoo lang. Kaya ako, hindi naman sa maraming ipon, hindi naman sa maraming pundar, nabibili, natutustusan ko kahit papaano, na hindi na aasa pa sa iba. Naiiyak ako.